Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinaktan at pinagnakawan pa umano ng mga pulis ang isang ginang sa Taguig sa gitna ng marahas na pagpasok sa kanyang bahay para silbihan umano ng arrest warrant. Giit ng biktima, peke ang warrant na nagdidiin sa kanya sa isang drug case kung saan matagal na siyang napawalang sala. Inalis muna sa pwesto ang mga pulis na kasama sa operasyon at sasampahan ng kasong kriminal at administratibo ang nahulikam nila umanong pang-aabuso tunghayan sa aking pagtutok. Bandang alas 3 ng hapon nung linggo nang makunan ng CCTV ang pagdating ng mga nagpakilalang pulis sa bahay na ito sa Taguig. Bakit? Ano yun? Ano yun? Tumayo sa entrada ang babaeng may-ari ng bahay at hinarap ang mga pulis. Sumunod sa kanya ang anak niyang minor de edad na lalaki na agad kumuha ng cellphone video. Pero nang makita ito ng isa sa mga pulis, sinunggaban niya ang binatilyo. Dito na lalong nagkagulo. Kinumpronta ng mga pulis ang binatilyo at pilit na kinukuha ang cellphone ito. Ang ginang naman na nasa sofa, hinarap ng isa pang pulis at pinakitaan ng papel. Ayon sa 53 anyos na si Aling Delia, hindi niya tunay na pangalan, pilit daw siyang inaaresto ng mga pulis at pinakitaan pa siya ng warrant of arrest. Pinagaganon ko sa kanya kasi po babasahin ko kung talagang may firma ng judge yung warrant. Ayaw po niya. May pangalan niyo, nakita niyo? Hindi, wala akong nakita. Dahil tingin niya peke ang warrant, umalma si Aling Delia sa pag-aresto ng mga pulis. Gumitna na lang daw ang isang kagawad kaya siya napapayag na sumama sa barangay. Pero pagsakay ko ng mobil, aba eto, lumagpas kami ng barangay. Nasa isip ko, pag nilagpas ako ng barangay, dadalhin nila ako sa outpost, tsak, tatamnam na po ako. Ganyan po ang laro nila, tatamnam nila ako. ano ngayon ang ginawa niyo? Ay, tumalon po ako. At saka pumunta ako ng barangay hall. Nakuna ng video ang pagtalon ng ginang. Pati ang isa pa niyang anak na sumama sa police mobile, lumundag na rin. Nakausap ng GMA Integrated News kanina si Aling Delia at kanyang mga anak na ngayon nasa bahay na nila. Pilit daw na isinasangkot siya ng mga pulis sa isang illegal drug case kung saan siya'y napawalang sala na. Sila rin po pumunta sa amin noong June 3, 2023, sila rin po pumunta dito. Anong ginawa sa inyo rito? Hinuli rin po ako. May warrant to? Wala po. Kung ako'y totoong nagaganyan, hindi ako ma-acquitted. Hindi nga napatunayan eh. Desidido ang pamilya ni Aling Delia na ihabla ang mga pulis. Hindi lang daw dahil sa harassment, kundi pati sa pagtangay ng mga ito ng higit 70,000 pesos nilang kita sa tindahan at iba pa. Nakita ko. Kaya nga sabi ko, mga pulis, mga nagdanakaw na naman kayo. Sabi ko gano'n, mga pulis kayo. Sigaw po ako ng sigaw no. Sabi ko, mga magdanakaw, eto. Kumukuha po ako ng atensyon ng mga tao. Ang insidente nakarating na agad sa PNP-NCRPO na nag-utos ng agarang pagsisiyasat. Hindi po valid kung ano man yung hawak nila, yung pinapakita nila kasi based na rin po doon sa investigation na walang kinalaman yung papel na yun sa pagpasok nila. Kanina, tinanggal na sa pwesto ang lahat ng mga pulis na sangkot sa umunoy illegal na police operation na ito. Pati na ang kanilang mga kasamahan sa Napindan Substation 5 ng Taguig Police. We will never tolerate these actions ng ating mga pulis. Relieve na po yung 10 na papailan po natin ng criminal at saka administrative charges at saka the rest of the members of the Substation 5, 22 po yun is pinarelieve ko na rin po and they will be undergoing training. Yung pong kanilang hepe kasama po sa nirelieve is isang police major, meron pong isang police master sergeant, 4 na patrolman, 2 corporal at 2 staff sergeant. Lahat po sila ay designated as beat patrollers po ng Substation 5. Dinisarmahan na po sila at pati po yung kanilang mga PNP ID is kinonfiscate na rin po. Kasama sa pinaiimbestigahan ng NCRPO, ang hepe ng Taguig Police na si Police Colonel Joey Goffort. Kagabi, amin siyang nakapanayam at binanggit niyang questionable ang police operation na ito ng kanyang mga tauhan. Para kunwari mahuli tapos palalabasin sa pamamagitan ng pera, basta bayaran ng pera, may ganun po ba? Lumalabas po sa investigasyon po natin, ganun po ang kanilang intensyon.
Inihahanda na ang mga kasong kriminal at administratibo laban sa mga pulis na ngayoy patuloy naming sinisikap na makunan ng panig. Robbery with serious physical injury, violation po ng Republic Act 7610, violation of domicile po, at saka pwede rin po yung obstruction of justice kasi po parang sinira po nila yung ebidensya, parang sinira nila yung CCTV. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.